Okay, so ngayon pag-uusapan natin ang isang bagay na dapat malaman natin bago tayo magpapapintura ng mga bahay natin. Ang plano ko dati dito may kulay. Ito yung accent natin, pero binabalance ko yung kulay kasi dito maglalagay ako ng cladding dito. May tubular pa ako ilalagay, yan, no? Kapag ka mga dark colors, kagaya nito, ang hanap ko ay Boysen. Yun nga lang, dito sa lugar kasi namin medyo kapos pa sa kulay na hinahanap namin. Ngayon, kapag ka ready to paint na, kagaya nito, ready to paint na siya, ay hindi siya basta-basta nagpe-fade. May isang bagay dito, pagka naglalagay kayo ng kulay sa exterior walls ninyo, ito yung tatandaan ninyo. Pag gumamit kayo ng mga kulay ng mga dark or something na may kulay sa mga bahay ninyo, kahit na sabihin mo hindi siya dark color, pagka tinimpla nyo yan tapos ginamit nyo sa exterior walls, malamang sa malamang magfe-fade yan. Bagong araw, and dito tayo sa proyekto natin dito sa Bagabag. So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng update dito at the same time. Ayan, magkukulay na nga tayo dito. So may mga kulay na ako ngayon na pre-provide dito. May mga kulang ako ng mga kulay na hindi available. So ang gagawin ko dyan, titimpla ako. Ayan, nakatimpla na ako na isa para dun sa base color natin. Medyo may pagka brownish kasi kailangan kong kunin yung ating end flashing gutter at tong ceiling natin. So kailangan pumares ako na kahit na may accent wall ako, meron pa rin ako yung mga base colors natin para hindi mawawala yung tema ng bahay na kukulayan natin. So isang bagay kasi na ginagawa ko dyan ay pinapares natin yung bawat kulay na existing, lalo na sa dark accent natin. Meron tayong main exterior colors, no? So yun yung mga kailangan natin consider. Vertical cladding, no, kung saan may mga ilalagay pa ako dyan, pero kulay yung ilalagay ko. Pero may mga claddings kami kagaya dyan sa may portion dyan. Yung accent natin talagang dark lang talaga siya. So usually pagka accent na pinag-uusapan kasi more on dark tayo. And main wall naman natin ay light colors lang siya. Okay, so yan po yung papalabasin natin ngayon dito sa proyekto natin. Ang plano ko dati dito may kulay. Ito yung accent natin, pero binabalance ko yung kulay kasi dito maglalagay ako ng cladding dito. May tubular pa ako ilalagay, yan, no? Sa may canopy niya. Sabi ko dito na lang ako mag-accent. Ayun, accent yun. May kulay na ako doon, using sun and rain. And may Boysen din tayo, syempre. Yung Boysen di mawawala. Wala lang kasi umahanapan na kulay na gusto ko sa Boysen na available dito sa lugar namin. So hindi siya available. Kaya sabi ko, kukuha na lang ako yung kulay na lang ng Davies. Kasi wala akong choice. Kaysa naman yung kukuha ko ng mga dark colors na hindi available dito sa lugar namin, tapos magtitimpla na lang ako, parang gano'n. So mahirap yun. Baka mamaya mag-fade pa. So yun yung isang bagay, mga kamastan, na pwede kong i-share sa inyo. Bakit nga ba inaayawan ko yung pagka dark colors tinitimpla natin? So ngayon pag-uusapan natin ang isang bagay na dapat malaman natin bago tayo magpapapintura ng mga bahay natin. So dahil dito ay magpipintura na nga po tayo, may mga accent colors ako dito. Kasi accent colors, pag sinasabi nating accent colors kasi, kailangan dark or something na naiba doon sa base color natin. Hindi yung naglagay ka ng kulay na, kumbaga, naglagay ka ng kulay dito, tapos katabing kulay pero light colors lang. Pero matatawag mo pa rin ng mga accent colors yon. Pero usually, kapag ka-accent colors na tinatawag natin, ay kailangan naiba, na kumokontrast dun sa bahay na pipinturahan natin. So sa pagpili ng kulay, kailangan may basihan tayo. Eventually yung kulay na napili ko dito ay accent colors lang siya, na kung saan magiging contrast nung mga ilalagay ko dito na mga kulay para dito sa kaparehas nung end flashing natin, netong spandrel natin, at including yung base color ng bahay na to. Tapos etong canopy or ledge natin.
So, ano nga ba yung kailangan nating iwasan? Ano nga ba yung kailangan nating intindihin bago tayo magpatimpla ng kulay? Or bumili ng kulay na para sa bahay? Mali yung sinabi ko na magpatimpla, no? Kasi ito yung sinasabi ng karamihan. Kapag ka dark colors kasi, ginagawa nila, tinitimpla nila. So, gumagamit ng mga black, then hinahaluan ng mga matitigas din na kulay like blue, red, or something na magbibigay ng contrast sa mga bahay natin. So mga dark colors, lalo na kapag maglalagay kayo ng kulay sa exterior walls ninyo, ay isang bagay na hindi dapat gawin ito ng mga pintor natin. Kapag mga dark colors, kagaya nito, ang hanap ko ay Boysen. Kasi lahat ng mga gamit namin dito Boysen. Yun nga lang, dito sa lugar kasi namin medyo kapos pa sa kulay na hinahanap namin. Kagaya niyan, nagpabili ako kay Bayo kanina ng kulay na dapat gagamitin ko, charcoal gray, pero wala akong mahanapan kasi yun yung pang-accent ko dito. Charcoal gray ngayon walang available. So ngayon napipilitan akong kumuha ng ibang kulay na kagaya noon kahit na ibang brand na. So bakit nga ba? Kagaya na ito, may Davis ako dito. Yan. So, kaibigan naman natin si Davis, no? So, may kinuha ko dito seal gray. Ngayon, dito sa lugar kasi namin, may mga seal gray din sila. Boysen. Pero yun nga lang, walang available. So, hindi siya convenient dahil ubos nga. Parang ganon. O kaya naman, wala talaga. Walang stock, parang ganon. So, kung sakali, maghanap pa kami sa ibang lugar, kako, maghanap na lang tayo ng ibang brand para at least makasiguro lang po na ma-meet ko yung kulay na ilalagay natin. Bakit ko nga ba yun ginawa? Pwede naman akong kumuha ng black, haluan ko ng puti, tapos lalagyan ko ng konting rosena para at least bumitaw yung pagka-seal gray nya. O kaya mas hanapin ko pa yung pagka-dark nya. So makokontrol ko kumbaga. So pwede kong gawin yon, pero hindi ko siya ginawa kasi nga ang isang bagay dito, pagka naglalagay kayo ng kulay sa exterior walls ninyo, ito yung tatandaan ninyo. Pag gumamit kayo ng mga kulay na mga dark or something na may kulay sa mga bahay ninyo, kahit na sabihin mo hindi siya dark color, pagka tinimpla nyo yan tapos ginamit nyo sa exterior walls, malamang sa malamang mag-fade yan. Ngayon, kapag ka ready to paint na, kagaya nito, ready to paint na siya, ay hindi siya basta-basta nag-fade. Hindi siya basta-basta nalulusaw. Hindi siya basta-basta namumuti. Kasi yan ang nagiging problema. Makikita nyo sa mga bahay na kung saan may mga kulay na gray, may mga kulay ng mga black, pero sabihin na natin, may pagka-black siya pero hindi siya totally black, kumbaga may pagka-gray pa rin. Ang isang bagay dyan, kasagutan lang dyan, baka tinimpla lang. So yun ang disadvantage ng minimix natin ng mga pintura na hindi mo siya nabibili ng kulay na talaga. So yun ang disadvantage niyan mga kamusta. Marami na akong experience niyan, kaya nga mas prefer ko kapag ka may mga existing colors na kayo, pwede kayong bumili. Sa Boysen available yan, kaso nga lang sa amin talaga naubusan eh. Ngayon, ang isang bagay lang dyan, piliin mo lang kung ano yung saan mo siya gagamitin, exterior ba or interior. So kaya ginamit namin ay sun and rain. Ngayon, kapag ka sa interior naman mga kamusta, pwede yung mga tinimpla. Pwede yon. Walang magiging problema kasi nga hindi siya exposed sa araw at saka tubig, ulan. So tandaan nyo yun mga kamusta, no? Through experience at sa technicalities, yan, napag-uusapan naman yan mga kamusta, o kaya natatakel yung mga ganyang instances. Ang paintable, ang mga paint mga kamusta, pagka yan ay nakatimpla lang, tumatagal lang siya ng mga 3 years or 4 years up to 5 years, sabihin mo na 5 years, okay na yun. Pero yun nga lang, pag na-expose sa araw at saka tubig ulan, malamang sa malamang yan, nag-fade yan. Hindi ko alam sa mga bagong pintor natin kung nasubukan na nila yung mga yun. Gary, experience yun kasi ayan. Maganda lang pang sir yung mga ready mix. Ready mix na ano. Basta talaga ready mix. Kasi pag tinimix natin, nag-fade. expose talaga. Araw, ulan, init. So ajay, puraw-puraw na. Puraw. Sige nga higit ko Ben, na-experience yun? Sir. Di ba? Medyo ready mix na.
Kasi pag ready mix na kasi, ibig sabihin from fabrika, kapag ka nagawa na nila yon, ibig sabihin yun na yung kulay niya talaga. So ang ginagawa namin ngayon, primer muna. Kahit na matapang yung pintura namin, ginagawa namin dyan, primeran muna natin. Syempre, yan yung pagkakapitan ng pintura natin. Kaya nga siya tinawag na primer, para sigurado na makapit yung pintura natin, no? So yan, pinturahan muna natin tong ating accent, wall accent natin, and then yung base color natin. Pagkatapos lang yung mga liha preparation, then okay na. Ayan, pasintabi po, walang harness tong dalawa eh. Pangganulod ah. Dito meron din tayong chocolate brown ng Boysen. So ito available to. So walang halong chemical. Chemical na talaga. So yan naman yung isang portion dito. Yan ang gagawin natin. Sa pagkakating minsan or kalimitan dyan nagkakamali. Alam niyo bakit? Marami nagkakamali sa paraan ng pagkakating dahil lang alam nila pagka nagkating sila, brush lang ang kailangan mo. So dito, kapag ka-brush mo yan, kailangan niro-roller mo yan ng baby roller para mawala yung mga hibla. Kasi isipin mo, kapag ka ikaw ay nag-brush, ang makikita mo dyan ay puro hibla. No? So ngayon, pagka pinadaanan mo ng roller yan, makinis, maayos at malinis. So yun po yung isang paraan yan. Bali, madali lang naman yung proseso na yan. Gamit ka lang ng brush, pain mo muna, tapos roller mo na maliit. Yan ang maganda para pino yung pagkaka-cutting natin. Hindi pa natin mayayari lahat mga kamusta, pero ayan, abangan nyo to, yung kulay na ito, yung dito, tsaka dyan. So marami-rami pa at makumpleto na para tayo, bago tayo mag final mga kamusta. Yan ang portion na yan, meron pa. Okay, so silipin na rin natin dito sa loob. Ayan, pina-final na lang ni Poging-Pogi leadman natin. Ayan o, diba? Diskarte, ayos. O, diba? Hindi na kailangang habul-habulin pa. So, dito may PVC panels na rin tayo. Tapos, tinatapos sa electrical. Patapos na yung electrical natin. Kasi dito may fluted panel pa to. Ayan. Then, ayan, mga pin lights. So, itong mga to, nakakuha na itong mga to. Naka semi-gloss na. Ito nga, kita na yung tama. Wala pang retouch to eh. Kaya may mga bukol oh. Pansin ka na. So, naka semi-gloss na lahat yan. Naka ready to paint na or ready to finish na. Kagaya na ito. So, ready to finish na to kasi na flat latex na. Ayan, may retouch lang naman na to. Tapos ito lang. Kasi ito yung aircon to eh. Okay. So, ayan, abangan nyo na lang ito mga kamusta dito sa proyekto natin. At update ko kayo dito mga kamusta para sa mga iba pang gawain. Your trusted name in every nation. Your home design and solution.